agad na kumilos sa mga tanod sa Tondo para hanguin ang mga bata sa peligrosong trabaho. Pero hindi naging madali ang kanilang operasyon. Kapag may traffic, kapag may tatawag sa amin dito sa barangay, automatic maakto kami. Nandiyan kagad kami pag habulin mga kabataan kasi pag nakita kami, naka-uniform mga tanod, hindi na sa amin kung papalapit yan, kanya-kanya takbuhan yan, pulasa na. Pero wala pa nga sila mahuli. Dali na po sa desk. Tingin mo sa kanya. Tingnan mo yung mukha niya. Yan. Ayos ka mo mukha. Dito ba? Wala ka na. Kaldero ka mo. Kaldero. Sige, ipasok mo na. Yung bata na yun ay madalas namin mahuli. Kaya nung tuwing namin makikita siya may bitbit na sako, yan ay dinadakman namin, tinitingnan namin kung ano yung laman ng kanyang dinadala. Kasi kadalasan namin mahuli namin yan dito sa barangay. Walang bata po, 10 years old lang. Yung bata, walang magulang sa Maynila, stow away. Kaya siguro nakakagawa yung bata na yun dahil sa sarili yung pagkain naman ay wala siyang mapapunta ng magulang. Iwanan po ako ng magulang ko. Pinabayaan po ako lumayan sa Maynila. Alam niyo ang ginagawa ng mga anak niyo? Kung hindi na kaya yung mga anak niyo, so ito rin. Ano naman din namin, disiplinan mo din namin. Kaya lang yung pag-aaral sa barkada, hindi talaga namin maagapan. Kung makita ng ganyan, ginugulpi ko man din yan. Pinasaway naman namin yan. Nag-aaral pa ba mga yan? Nag-aaral ko rin sa akin, third year high school yan. Third year high school lang. Ngayon lang po yung hindi pumasok pa mga. Para sa kinabukasan ng mga anak nila, malaman nila kung ano ang dapat mga responsibilidad nila sa kanilang mga anak. Gaya ng kaya nagiging ganun ang mga anak nila, nagiging sabi natin napapariwara, natututo magnakaw, napapabayaan nila. Una-una, hindi nila na ipapasok ng eskwelahan. Siguro dahil na rin sa kahirapan nila. Pangalawa, hindi nila na-monitor kung ano mga ginagawa ng mga anak nila. Imbis na yun nga, mag-aral, meron pa rin silang karapatan maglaro bilang bata, nawawala na yun. Minsan naaasahan na ng mga magulang na maghanap buhay ang mga batang to. Ayaw na nga pumasok. Alam ko pong mali yung ginagawa ko. Kaya ako po ginagawa yung pagkuha ng kable. Dahil po, para po sa kakainin ko. Kasama sa nagiging dahilan nyo, alam nyo ba kung saan napupunta yung mga kinikita ng mga anak nyo? Oh. Gusto ko rin madala sa DSWD kung gano'n naman ang gawin dyan na kung mahuli ng mga tao, dalhin na lang yan. Payag naman ako dyan para doon maayos ang talyan padalagala naman. Siguro sa ngayon, ika-counseling muna namin yung mga anak nyo. No? At sa unang pagkakataon pa lang naman, no? So, alam natin na nagkamali yung mga anak nyo. Siguro, gaya sa inyo, unang-una yung pangaral mula sa inyo. Ibigay nyo. Ibigay natin ang dahil. Sa unang pagkakataon pa lang naman. Ha? Pero sana, hindi na maulit to. Ano po? Talagang bayaran ng maigi na yan. Pag hindi makinig, mahawakan ko, ako na mismo magdala rito para maganda na. Sa madalo. Dito sa loob. Yan, sasama-sama tayo ngayong dalawa. Baka umaya, maging abogado ka na, hindi mo na kami pinapansin. Ay, naku, kaya pala gumawa yung ganyan, kaya balik-balik ka pala tulong sa rock. Para malay kayo.
gagawin po namin, araw-araw, hanggang gabi, kailangan mag-servisyo kami para masugpo yung mga gawain ng mga bataan. Sabi natin, order to survive, kasama sa nagagawa nila yun na natututo sila. Akala nila, laro pa rin ang pagnanakaw. Siguro sa inyong mga magulang, kung nanonood kayo, ang may papayo ko lang sa inyo, alamin nyo kung ano ang mga araw-araw na ginagawa ng inyong mga anak. Pangalawa, bigyan nila ng pansin yung mga karapatan ng bata. Yun ay tungkulin talaga ng isang magulang.